Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang tamang posisyon sa pagtulog para sa kalusugan. Hello, mga mahal na kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw nating ginagawa ngunit maaaring hindi natin nagagawa ng tama, ang pagtulog. Madalas mo ba itong nararanasan pagtunog ng alarm at pagmulat ng iyong mga mata? Ang unang pakiramdam ay hindi kasiglahan, kundi, naku, bakit mas pagod pa ako kaysa kahapon? Ang iyong leeg ay kasing tigas ng tabla at tumutunog kapag iyong iniikot. Mayroong bahagyang sakit sa iyong ibabang likod at kailangan mong sumuporta sa gilid ng kama para dahan-dahang makaupo. Maaari mong isipin, marahil ito ay dahil sa pagtanda. Hindi na tulad ng dati ang katawan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na malamang hindi lang ito dahil sa edad? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang posisyon ng pagtulog na iyong ginagamit sa loob ng maraming dekada ay tahimik na sumisira sa iyong puso? Umiipit sa mga nerbiyos ng gulugod, spinal nerves, at nakakaapekto pa sa paggana ng utak na nagpapabilis ng iyong pagtanda habang natutulog. Maniniwala ka ba? Alam kong medyo nakakatakot ito, kahit na tila pinalalabis. Ngunit ang nais kong ibahagi ngayon ay ang professional na payo mula sa isang nangungunang physical therapist, si Dr. Renato Bagani. Si Dr. Bagani ay ang Director of Rehabilitation sa isang malaking medical center sa Maynila at isa ring consultant para sa National Institutes of Health. Nagamot na niya ang libu-libong pasyente na may malalang pananakit, chronic pain at mga isyung neurological. Natuklasan niya na hanggang 70% ng mga pasyente na may pananakit ng leeg, herniated discs, at maging ilang problema sa puso at paghinga ay malapit na nauugnay sa isang matagal nang binabaliwalang salik, ang maling posisyon sa pagtulog. Madalas sabihin ni Dr. Bagani na handang gumastos ang mga tao ng malaki sa mga supplement at gym membership. Ngunit binabaliwala ang katotohanan na ginugugol natin ang isang katlo ng ating buhay sa kama, halos 30 oras. Ang oras ng pagtulog ay dapat na ginintuang pagkakataon para sa katawan na ayusin ang sarili nito, alisin ang mga dumi, mag-recharge at suportahan ang sarili. Gayunpaman, kung mali ang ating postura, ang panahong ito ay nagbabago mula sa isang ginintuang panahon ng pag-aayos patungo sa isang panahon ng malalang pagkasira. Ngayon, ibabahagi ni ang mahalagang impormasyong ito sa lahat. Ibubunyag natin kung paano tayo sinasaktan ng 5 pinakakaraniwan at mapanganib na posisyon sa pagtulog ng hindi natin namamalayan. Higit sa lahat, matututunan natin ang perpektong posisyon sa pagtulog na pinakamadalas irekomenda ni Dr. Bagani sa klinikal na praktika upang tunay na maprotektahan ang ating puso, gulugod, at utak. Ano nga ba ang perpektong posisyon sa pagtulog? Bago ibunyag ang mga mapanganib na posisyon sa pagtulog, dapat muna nating maunawaan ang isang mahalagang konsepto. Bakit nagiging napakahalaga ng posisyon sa pagtulog pagkatapos nating tumuntong sa edad na 50? Ipinaliwanag ni Dr. Bagani na ang mahimbing na pagtulog ay pangunahing nagdudulot ng 3 mahahalagang gawain sa pag-aayos sa ating katawan. At ang 3 gawaing ito ay malapit na nauugnay sa posisyon ng pagtulog. Ang unang pangunahing gawain ay ang paglilinis ng ating utak. Tila mahiwaga ito, ngunit ito ay totoo. Natuklasan ng mga siyentipiko na kapag tayo ay pumapasok sa malalim na pagtulog, isang channel sa utak na tinatawag na glymphatic system ang bumubukas.
Nagbibigay daan ito sa cerebrospinal fluid na alisin ang iba't ibang metabolic waste na ginawa ng utak sa araw, tulad ng pag-flush ng toilet. Isa sa pinakakilalang dumi ay tinatawag na beta-amyloid protein. Ang abnormal na akumulasyon ng proteinang ito ay kasalukuyang pinaniniwalaan na may malakas na kaugnayan sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang pagtulog ng nakatagilid ay maaaring gawing pinakamabisa ang sistema ng pag-detox ng utak. Kung mali ang iyong posisyon sa pagtulog, na nagdudulot ng mahinang kalidad ng tulog at hindi makapasok sa malalim na pagtulog, nangangahulugan ito na ang iyong utak ay hindi gagana ng maayos sa buong gabi. Ang ikalawang pangunahing gawain ay ang pagpapatigil sa stress system ng ating katawan. Ang ating katawan ay may autonomic nervous system na nahahati sa sympathetic nervous system responsable sa paglaban at pagharap sa stress at parasympathetic nervous system responsible sa pamamahinga at pagre-relax sa araw. Abala tayo sa trabaho at ang sympathetic nervous system ang pangunahing namamahala sa gabi. Ang parasympathetic nervous system dapat ang pumalit upang pabagalin ang tibok ng puso, babaan ang presyon ng dugo, at tulungan ang bituka at tiyan na mag-digest ng maayos upang ang katawan ay makapasok sa rest and repair mode. Gayunpaman, ang maling posisyon sa pagtulog, tulad ng pag-apekto sa daanan ng hangin na nagiging sanhi ng pagbara o pagdiin sa gulugod, ay magpapaisip sa katawan na ito ay nasa panganib o stress pa rin, na nagiging sanhi ng abnormal na aktibidad ng sympathetic nerves sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit sinusukat ng ilang tao ang kanilang presyon ng dugo paggising at nalaman na napakataas pa rin nito at mabilis ang kanilang tibok ng puso, dahil hindi pa talaga nagpapahinga ang kanilang katawan. Ang ikatlong pangunahing gawain ay ang pag-unload at pag-aayos ng ating skeletal muscles. Ang ating gulugod, mula leeg hanggang baywang, ay kailangang suportahan ang bigat ng ating buong itaas na katawan sa araw. Ang mga intervertebral disc ay nasa ilalim ng matinding presyon at naiipit. Ang oras ng pagtulog ang tanging pagkakataon para sa mga ito na mag-unload, mag-relax, at muling sumipsip ng tubig at nutrisyon upang maibalik ang pagiging nababanat. Ang isang magandang posisyon sa pagtulog ay maaaring mapanatili ang ating gulugod sa isang nakaka-relax na estado na pinakamalapit sa natural na physiological curve nito, na nagpapahintulot sa mga nakapalibot na kalamnan at litid ligaments na mag-relax. Gayunpaman, kung mali ang posisyon sa pagtulog, katumbas ito ng pagpilit sa mga kalamnan at kasukasuan sa ilang bahagi na mag-overtime sa isang hindi natural na anggulo sa loob ng 8 oras. Sa paglipas ng panahon, ang mga kalamnan ay magiging matigas at hindi balansyado. Ang intervertebral disc ay bibilis ang pagkasira at natural na darating ang iba't ibang pananakit at pamamanhid. Matapos maunawaan ang tatlong pangunahing gawaing ito, mauunawaan mo na ang posisyon sa pagtulog ay tiyak na hindi isang maliit na bagay, kaya isa-isahin natin silang lutasin. Sa mata ni Dr. Bagani, narito ang 5 masamang posisyon sa pagtulog na seryosong makakaabala sa tatlong pangunahing gawaing ito. Una, pag-usapan natin ang panlimang posisyon sa listahan ng mapanganib na posisyon, ang pagtulog ng nakadapa. Maraming tao ang gustong matulog ng nakadapa noong bata pa sila. Maraming tao, lalo na ang mga lalaki, ang nakakaramdam ng seguridad kapag nakadapa, na ang kanilang tiyan ay nakalapat sa kama, mainit at komportable. Ngunit sinabi ni Dr. Bagani na ang posisyong ito ay mas maraming pinsala kaysa benepisyo para sa ating mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan. Nagdudulot ito ng 3 malalaking panganib. 1. Matinding pag-ikot ng cervical spine upang makahinga.
Ang iyong ulo ay dapat nakabaling sa isang panig sa loob ng mahabang panahon kapag natutulog ng nakadapa na maglalagay sa iyong cervical spine sa isang estado ng matinding pag-ikot at pag-atras. Ang ating cervical vertebrae at mga nakapalibot na litid ay hindi idinisenyo para makayanan ang ganoong katagal na one-way na pagbaling. Ang pangmatagalang paggamit nito ay maaaring humantong sa maagang pamamaga ng cervical vertebrae, bone spur hypoplasia. At kahit na pag-ipit sa mga nerve root na dumadaan sa cervical spine na nagdudulot ng pamamanhid at pananakit mula sa balikat hanggang sa mga daliri. Panganib 2, mechanical na pag-ipit sa sistema ng paghinga. Kapag natutulog ng nakadapa, ang ating dibdib at tiyan ay direktang maiipit ng bigat ng ating katawan na maglilimita sa paggalaw ng ating pangunahing kalamnan sa paghinga. Ang diaphragm, na ginagawang mas mababaw at mahirap ang paghinga, na nagreresulta sa isang bahagyang estado ng hypoxia sa buong gabi. Panganib 3, panga mandible at mukha. Kapag natutulog ng nakadapa, ang ating muka at mandibular joint ay sasailalim sa hindi pantay na presyon sa loob ng mahabang panahon. Sa katagalan, maaari itong makaapekto sa pagkagat ng ngipin o mag-udyok ng dysfunction ng temporomandibular joint. Ang 68 taong gulang na si Lola Marie mula sa Pampanga ay isang tipikal na biktima ng pagtulog ng nakadapa. Sa ilalim ng payo ng team ni Dr. Bagani, ginugol niya ang halos isang buwan gamit ang mga unan upang ayusin ang kanyang katawan sa magkabilang panig bago niya dahan-dahang naalis ang ugali ng pagtulog ng nakadapa. Matapos ang pagbabago, hindi lamang bumuti ang kalidad ng kanyang pagtulog, kundi pati na rin ang kanyang paninigas ng balikat at leeg sa umaga at paminsan-minsang sakit ng ulo ay gumaling ng walang gamot. Kaya, kung sanay ka pa ring matulog ng nakadapa, kailangan mo talagang magdesisyon na baguhin ito. Sunod, ang pang-apat na mapanganib na posisyon sa pagtulog-paghiga ng nakatihaya. Naniniwala ang mahigit kalahati ng mga kaibigan na ito ang pinakamalusog na posisyon. Maraming tao ang nag-iisip na dahil tuwid ang gulugod sa katawan, ito na ang pinakamalusog na posisyon. Sinabi ni Dr. Bagani na ang konseptong ito ay kalahati lang ang tama para sa ating mga nasa katanghaliang gulang at matatanda, lalo na sa mga may ugaling maghilik at sobra sa timbang. Ang tradisyonal na hindi suportadong posisyon ng paghiga ng nakatihaya ay sa katunayan ang pinakamapanganib na postura para sa pag-udyok ng sleep apnea. Ito ay dahil kapag nakahiga tayo, ang gravity ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng base ng ating dila. Ang malambot na panlasa soft palate sa likod ng ating lalamunan at ang uvula na ginagawang mas makitid ang ating itaas na daanan ng hangin na lumuluwag na dahil sa edad. Kung ang daanan ng hangin ay ganap na nakasara, hindi makakapasok ang hangin sa baga. Ito ang sleep apnea. Sa loob ng ilang segundo o kahit 10-10 segundo ng pagtigil ng paghinga, ang oxygen sa ating dugo ay biglang bababa. Madedetekta ng utak ang panganib at agad na magpapadala ng alarma. Napipilitin tayong magising sandali mula sa malalim na pagtulog upang huminga muli. Ang siklong ito ng pagtigil ng paghinga. Hypoxia, paggising ng utak, at pagbawi ng paghinga ay maaaring mangyari daan-daang beses sa buong gabi sa mga malubhang pasyente. Ito ang dahilan kung bakit ang sleep apnea ay tinatawag na invisible killer sa gabi. Maaari nitong taasan ang panganib ng mataas na presyon ng dugo, arrhythmia, atake sa puso, at stroke ng 3 hanggang 4 na beses. Ibig sabihin ba nito ay hindi na tayo maaaring humiga ng tuwid? Hindi naman. Nagbibigay si Dr. Bagani
ng isang binagong paraan ng paghiga ng tuwid. Pagkatapos humiga, kumuha ng unan o isang nakarolyong tuwalya at ilagay ito sa ilalim ng iyong mga tuhod. Ang simpleng aksyon na ito ay maaaring lubos na mabawasan ang presyon sa iyong baywang at mapanatili ang isang mahusay na pagkakaayos ng gulugod. Yun lang. Sunod. Tingnan natin ang pangatlo sa listahan ng mapanganib na posisyon pagtulog ng nakatagilid sa kaliwa. Maraming tao ang nakarinig na ang pagtulog sa kaliwang bahagi ay nakakatulong sa panunaw. Ngunit ipinapaalala ni Dr. Bagani na ang prinsipyong ito ay hindi angkop sa dalawang grupo ng mga tao, mga pasyente na may heart failure at mga pasyente na may gastroesophageal reflux GERD. Una, ang ating puso ay matatagpuan sa gitna ng chest cavity, bahagyang nasa kaliwa para sa isang malusog na puso. Ang epekto ng pagtulog sa kaliwang bahagi ay halos hindi mahalaga. Gayunpaman, para sa mga pasyente na may congestive heart failure o paglaki ng puso, kapag natutulog sa kaliwang bahagi, ang puso ay mas malapit sa dingding ng dibdib dahil sa gravity, na maaring magbago sa feeling pressure ng heart chamber at magdulot ng discomfort o palpitations sa gabi sa ilang sensitibong pasyente. Ang ikalawang mas karaniwang problema ay ang gastroesophageal reflux. Ito ay isang purong issue sa pisikal na istruktura. Ang pasukan ng ating esophagus patungo sa tiyan, ang balbula ng tiyan, ay matatagpuan bahagyang sa itaas na kanan ng tiyan. Kapag natutulog tayo sa kanang bahagi, ang posisyon ng pasukan ay mas mataas kaysa sa antas ng stomach acid, kaya hindi madaling lumabas ang stomach acid. Ngunit kapag tayo ay lumiko upang matulog sa kaliwang bahagi, ang buong tiyan ay parang isang bote na puno ng tubig. Kung ang stomach acid ay ibubuhos sa kaliwa, direktang aapaw ito sa pasukan. Ang malaking halaga ng stomach acid at pagkain ay madaling babalik sa esophagus, na nagiging sanhi ng heartburn o pag-ubo sa gabi. Ang pangalawang mapanganib na posisyon sa pagtulog ay isang pagkakamali na ginagawa ng maraming tao araw-araw: pagtulog na may unan na masyadong mataas. Ang ulo ay masasabing ating pinakamahalagang kasama sa pagtulog. Ngunit kung mali ang pipiliin nating unan, ito ay magiging salarin sa ating cervical spine. Maraming tao ang gusto ang pakiramdam na mataas ang pagkakalagay o sanay na magbasa o manood ng TV sa kama na may mataas na unan at diretsong nakakatulog kapag pagod. Ang posisyon ng pagtulog na ito ay maglalagay sa ating ulo at leeg sa isang seryosong nakayukong estado. Tulad ng kapag matagal tayong nakatingin sa ating mga mobile phone, ang postura na ito ay magiging sanhi ng pag-inat at pagiging tensyonado ng mga kalamnan sa likod ng leeg sa buong gabi ng walang pahinga, nahahantong sa pagkapagod at fibrosis ng kalamnan. Kasabay nito, tataas ang presyon sa cervical intervertebral disc, mapapabilis ang pagkasira, at sa huli ay hahantong sa intervertebral disc herniation. Ang mas seryoso, meron itong potensyal na panganib sa daloy ng dugo sa utak. Meron tayong dalawang napakahalagang vertebral arteries na dumadaan sa mga butas ng buto sa magkabilang panig ng cervical spine upang mag-supply ng dugo sa likod ng utak. Kapag ang leeg ay labis na nakabaluktot, maaari itong magdulot ng presyon o pag-inat sa dalawang arteries na ito na nakakaapekto sa supply ng dugo sa utak. Para sa mga matatanda na ang mga daluyan ng dugo ay tumigas na o kumipot, ito ay walang dudang isang potensyal na risk factor para sa stroke. Sunod, ibubunyag natin ang pinakamapanganib at hindi inaasahang posisyon sa pagtulog. Ang posisyong ito ay masasabing pinakakaraniwan at pinakamapanganib pagtulog ng ganap na nakaunat ang mga binti.
lalo na kapag nakatihaya. Bakit paano naging pinakamalaking salarin sa ating lumbar spine ang tila pinaka nakaka-relax at natural na postura na ito? Ginamit ni Dr. Bagani ang isang kalamnan upang ipaliwanag ang misteryong ito. Ang kalamnan na ito ay tinatawag na iliopsoas muscle. Ang iliopsoas muscle ay isang core muscle sa loob ng ating katawan. Ito ay parang isang matibay na goma na dumadaan sa pelvic cavity mula sa gilid ng ating lumbar spine patungo sa panloob na bahagi ng buto ng hita. Ang mga modernong tao ay karaniwang mayroong ganitong iliopsoas muscle sa isang estado ng pag-urong dahil sa matagal na pag-upo. Kapag nakahiga tayo ng nakatihaya at ganap na iniunat ang ating mga binti, ang pinaikling iliopsoas muscle ay malakas na hihilahin ang ating lumbar spine pababa. Napipilitin ang ating baywang na umalis sa kama at bumuo ng isang suspendido at labis na lordotic arc. Sa suspendido na estado na ito, ang presyon sa ating lumbar spine ay makokonsentra sa maliit na articular process joint sa likuran. Sa paglipas ng panahon, hahantong ito sa pagkasira at pamamaga ng kasukasuan at bone spurs na magdudulot ng patuloy na pananakit ng ibabang likod. Ito ang dahilan kung bakit maraming pasyente na may lumbar disc herniation o lumbar spinal stenosis ang nakakaramdam ng partikular na sakit kapag natutulog ng nakaunat ang mga binti. Pagkatapos sabihin ang napakaraming hindi, tiyak na nagtataka ka kung paano matulog ng maayos, huwag mag-alala. Ngayon, taimtim na ipapakilala ni sa iyo ang perpektong posisyon sa pagtulog na pinakamadalas irekomenda ni Dr. Bagani sa clinical na praktika. Epektibo nitong malulutas ang karamihan sa mga nabanggit na problema. Ang buong pangalan ng posisyong ito sa pagtulog ay Modified Right Side Lying Position. Mangyaring sundin ang aking mga tagubilin ng sunod-sunod upang matutunan kung paano ito i-set up. Unang hakbang, humiga sa kanang bahagi. Uunahin natin ang pagtulog sa kanang bahagi. Ito ay pangunahing batay sa nabanggit na katotohanan na maiiwasan nito ang pag-ipit sa puso at nakakatulong upang maiwasan ang gastroesophageal reflux. Ikalawang hakbang, ayusin ang unan. Pumili ng unan na may katamtamang taas. Ang perpektong taas ay kapag nakahiga ka. Ang unan sa likod mo ay sapat na upang punan ang puwang sa pagitan ng iyong mga balikat at tainga upang ang iyong ulo, cervical spine at thoracic spine ay manatiling nasa isang pahalang na tuwid na linya. Ikatlong hakbang, ibuktot ang iyong mga tuhod. Natural at bahagyang ibuktot ang iyong mga tuhod at kasukasuan ng balakang sa mga 30 hanggang 45 degrees tulad ng isang hipon. Ang pagbuktot na ito ay agad na magre-release ng tension ng iliopsoas muscle sa lumbar spine. Ika-apat na hakbang at pinaka-kritikal. Maglagay ng isang maliit na unan o isang yakap na unan sa pagitan ng iyong mga tuhod. Ang kapal ng unan ay dapat sapat upang mapanatili ang iyong pelvis sa isang neutral na posisyon upang ang tuhod at bukong-bukong ng itaas na binti ay nasa parehong taas ng pelvis. Ang aksyon na ito ay nagpapatatag sa pelvis at pinipigilan ang pag-ikot ng lumbar spine habang natutulog. Ikalimang hakbang, kung hindi ka komportable sa iyong mga balikat, maaari kang yumakap ng isa pang unan sa harap ng iyong dibdib upang ang itaas na braso ay may mapagpapahingahan. Ang postura na ito ay masasabing pinagsasama-sama ang lahat ng mga bentahe. Siyempre,
Walang sino man ang maaaring manatili sa parehong postura sa buong gabi. Kaya kung gumulong ka sa kalagitnaan ng gabi at maging isang modified na nakatihaya na posisyon na may unan sa ilalim ng iyong mga tuhod, iyon ay mahusay din. Ang ating layunin ay panatilihin ang iyong katawan sa isa sa dalawang body-friendly na postura na ito sa halos lahat ng oras ng iyong pagtulog. Kung matutunan mo ang ginintuang posisyon sa pagtulog na ito, natutunan mo na ang susi sa pagprotekta sa iyong katawan at nakakuha ka na ng 80 puntos. Ngunit kung nais mong ituloy ang 100 puntos ng kalidad ng pagtulog at maging isang tunay na eksperto sa pagtulog, dapat mo ring matutunan ang sumusunod na 3 sikreto na ibinahagi ni Dr. Bagani. Ang unang sikreto ay muling unawain ang relasyon sa pagitan ng alak at pagtulog. Maraming tao ang naniniwala na ang isang baso ng alak bago matulog ay makakatulong sa iyo na makatulog. Ngunit ito ay sa katunayan ng pinakamalaking maling akala tungkol sa alak. Now, bagamat ang alak ay maaring magparamdam sa iyo ng mas mabilis na pagkaantok, ito ay sakuna sa istruktura ng pagtulog. Mahigpit nitong pinipigilan ang ating rapid eye movement REM sleep sa ikalawang kalahati ng gabi. Ang pagtulog na ito ay mahalaga para sa ating memory consolidation at emosyonal na regulasyon. Matapos ma-metabolize ang alak, magkakaroon ng rebound effect ang katawan na magiging sanhi ng pagiging napakababaw at pira-piraso ng tulog sa ikalawang kalahati ng gabi at madaling magising ng maaga. Mangyaring tandaan, huwag uminom ng kahit isang patak ng alak 3 oras bago matulog. Ang ikalawang sikreto ay pamahalaan ang pag-inom ng tubig ng matalino. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay ang numero 1 mamamatay tao ng tuloy-tuloy na pagtulog. Upang mapabuti ang problemang ito, ang susi ay hindi ang pag-inom ng mas kaunting tubig, kundi ang pag-inom sa tamang oras. Inirekomenda ni Dr. Bagani na inumin natin ang tubig na kailangan ng katawan ng paunti-unti sa buong araw. Simulang bawasan ang iyong pag-inom ng tubig pagkatapos ng 8 p.m. Subukang huwag nang uminom ng anumang tubig 1 oras bago matulog. Maliban kung kailangan mong uminom ng gamot, ito ay magbibigay sa ating mga bato at pantog ng sapat na oras upang iproseso ang tubig at tiyakin ang isang magandang pagtulog sa gabi. Ang ikatlong sikreto ay lumikha ng isang sleep cave. Ang ating katawan ay umaasa sa 2 senyales: pagbaba ng temperatura ng katawan at pagdidilim ng ilaw upang i-activate ang sleep mode. Kaya, ang kapaligiran ng silid-tulugan ay mahalaga. Itakda ang silid-tulugan sa isang komportableng temperatura na nagpaparamdam sa iyo na medyo malamig, mga 20 hanggang 22 degrees, 68 hanggang 72 degrees F. Dapat madilim hanggat maaari ang silid-tulugan. Gumamit ng blackout curtains upang harangan ang lahat ng panlabas na pinagmumulan ng liwanag, lalo na ang mga mobile phone at tablet na naglalabas ng asul na ilaw, blue light na mga produktong elektroniko. Dahil ang asul na ilaw ay malakas na pumipigil sa ating utak na maglabas ng melatonin na nag-uudyok sa pagtulog. Panatilihing tahimik ang silid-tulugan. Kung hindi maiiwasan ang ingay, maaari mong isaalang-alang ang paggamit ng earplugs o pagpapatugtog ng ilang monotonous na white noise upang harangan ang mga abala. Kaya, ang isang magandang posisyon sa pagtulog na sinamahan ng magagandang gawi bago matulog ay maaaring tunay na lumikha ng isang perpektong kalidad ng pagtulog. Ngayon, gumugulsi ng mahabang panahon sa pagbabahagi ng napakaraming kaalaman tungkol sa pagtulog sa iyo. Naniniwala ako na medyo marami ang nilalaman. Kaya sa huli, gagawa ako ng isang pinakamahalagang buod para sa iyo. 5 masamang posisyon sa pagtulog na dapat iwasan
hanggat maaari pagtulog ng nakadapa, paghiga ng tuwid na walang suporta, pagtulog sa kaliwang bahagi, pagtulog na may mataas na unan, at pagtulog ng nakaunat ang mga binti na siyang pinaka-nakamamatay. Isang perpektong posisyon sa pagtulog na dapat sadyang sanayin pangunahin ang binagong pagtulog sa kanang bahagi. Ang mahalagang punto ay bahagyang ibaluktot ang mga tuhod at maglagay ng unan sa pagitan ng mga tuhod. Ang pinabuting posisyon na nakatihaya bilang suplemento. Ang mahalagang punto ay maglagay ng unan sa ilalim ng mga tuhod. 3 bonus na tip na dapat ugaliin: tigilan ang pag-inom ng alak bago matulog, uminom ng tubig ng matalino, at lumikha ng isang madilim at malamig na sleep cave. Ang kalusugan ay hindi kailanman aksidente. Ito ay resulta ng hindi mabilang na maliliit na gawi na naipon araw-araw at taon-taon. Sa nakaraan, maaring gumamit tayo ng maling paraan dahil hindi natin alam at napinsala natin ang ating mga katawan. Ngunit simula ngayon, natutunan mo na ang susing ito sa mahimbing na pagtulog. Hindi madaling baguhin ang isang ugali ng maraming dekada. Kapag unang nagsimulang magsanay ng bagong posisyon sa pagtulog, maaaring hindi ka komportable at bumalik pa sa orihinal na posisyon paggising mo. Ito ay normal. Bigyan mo ang iyong sarili ng kaunting pasensya at bigyan ng oras ang iyong katawan. Gumugol ng 2 minuto bago matulog araw-araw upang sadyang pumasok sa tamang, perpektong posisyon sa pagtulog at pagkatapos ay matulog. Manatili dito sa loob ng 1 o 2 linggo. Dahan-dahang maaalala ng iyong katawan ang pinakakomportable at nakaka-relax na posisyong ito. Personal mong mararanasan kung ano ang ibig sabihin ng gumising na sariwa ang pakiramdam. Sa huli, nais ka muling anyayahan na isulat ang "Magsisimula akong magbago ngayong gabi" sa comment area sa ibaba. Hindi lang ito isang slogan. Ito ay isang taimtim na pangako na ginagawa mo sa iyong sariling kalusugan. Ang iyong mga salita ay magiging parang isang binhi na magbibigay inspirasyon sa ibang mga kaibigan na nag-aatubili. Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan na iyong pinapahalagahan. Magsimula tayo ngayong gabi at gamitin ang tamang pagtulog upang iligtas ang pinakamahalagang yaman ng kalusugan para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Magkita-kita tayo sa susunod